Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay biblikal na ebidensya na ang ikapo ay hindi obligado. Pag-aaralan po natin ngayon, biblical proofs why tithing is not obligatory to Christians. Ang atin pong mga talatang batayan ay sa Hebrews 7:11. Madali nyo pong matatandaan mga kapatid. Napakarami na po yung convenience store na 7-Eleven. So, 7:11 ng Book of Hebrews hanggang verse 12, 11 to 12. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people, referring to Israel mga kapatid, received the law. What further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron, verse 12. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. So maliwanag po mga kapatid, after when the priesthood was changed, kinailangan pong palitan din yung kautusan na dumating nung panahon ng Levitical priesthood. So narito po ang ating batayan, rightly dividing the word of truth. Nariyan po mga kapatid, yung tatlong high priest. Bago yun, ito po yung kine-claim natin, katotohanan ng Diyos. Hindi lang po biblical proof, yung pong iba, basta nabasa sa Bible, biblical na, This is God's truth about tithing, Pinananagutan po natin hanggang sa harapan ng Diyos sa langit, na ito ang kanyang kalooban, katotohanan tungkol sa ikapo sa panahon natin ngayon under the priesthood of the Lord Jesus Christ. Rightly dividing the word of truth, mga kapatid. Napakahalaga po ng rightly dividing. Pag hindi po alam ng isang pastor ang bagay na ito, siya ay walang approval ng Diyos at dapat siyang mahiya. So sa madaling sabi mga kapatid, hindi po siya qualified na tagapagturo ng salita ng Diyos. That is Bible, 2 Timothy 2:15. Ngayon po, narito po ang division. Mula nung mamatay sa krus ang Panginoon, tumigis ang kanyang dugo, siya na yung high priest. After he died on the cross, nag-expire naman po ang Levitical priesthood, na doon ay natanggap ang law. So maliwanag, before Levitical priesthood of Melchizedek, that was before the law. So dahil dito po dumating ang kautusan, obligatory na po, tax payment po ang ikapo. 10% tax bukod po doon sa napakaraming offerings. Samantalang dito mga kapatid, si Abraham ay nagbigay ng 10%. That was an offering, hindi po yung tax payment. Kaya po, pwede po yung pera. Kung meron siyang nasamsam na mga gold coins, silver coins, maaari niyang naiika po yun, naialay kay Melchizedek bilang ikapo. Unlike dito po, harvest. Hindi po pwede yung pera, mga kapatid. Dahil yun po ang itinakda ng Diyos, 10% tax payment. Jews pay tithes. Ayon po sa Matthew 23:23. Jews pay 10% tithes, tax payment. So ngayon po, after Jesus died on the cross, this law was changed, sabi po sa verse 12. So, tayo po ngayong mga Kristiyano ay hindi kailangang sumunod. Kaya po kasalanan sa Diyos ang pagsunod sa Malakay 3:10. Pagkat maitutulad po ang pagka-high priest ni Jesus Christ kay Aaron. Bawal po yon, kasalanan po sa Diyos. Tayo pong mga Kristiyano ay pasya ng puso, pwedeng magbigay ng anumang amount, even of 10%. Pwede rin po ang pera dahil nga po walang utos na kailangan nating sundin. That way mga kapatid, matutulad tayo kay Abraham during the priesthood of Melchizedek. So yan po yung perfection ng doktrina mga kapatid. Ito po yung inaangkin ko na kalooban ng Diyos sa akin na para ito'y ipahayag sa inyo, i-share sa inyo upang sa ganun mga kapatid ay masaway ang mga daya ng demonyo upang tayo'y makapagkaloob ayon sa pasya ng puso at maging katanggap-tanggap sa Diyos ang mga kaloob natin ito.
Hanggang sa muli po mga kapatid, God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.